morning. Making start muna ng konti dito. Medyo may expired na kasi yung yung mga resin ko, yung mga fiberglass chemical. Narawan na halos ilang buwan na pa siya naka-stock doon sa lumalapot na eh. So, kailangan siguro para hindi naman masayang, medyo mahal yun eh, yung per gallon. Ito kakating muna ako nito, yung carbon fiber na recumbent. Ito ang medium ko material. Lightweight, high density na styro. Hindi ko alam kung meron dito supply sa Pilipinas. Parang wala yata. Ano kasi ito usually ito yung mga pang surfboard, pang refrigerator. Hindi ko alam kung anong technology sa refrigerator. Sa refrigerator parang yung binubugay yun eh. Ito material talaga na pang compatible siya sa resin, kasi ang resin meron siyang hardener, yung catalyst, which is nilulusaw niya yung styro. Hindi po pwede. Ito nape-penetrate niya, kaya niya, walang mangyayari sa kanya yung fiberglass na mixture, hindi siya magre-reaction, ganun pa rin siya, magaang. So, ang gagawin ko dito, i-shape ko yung design ko ng korte, yung pinaka main frame body ng bisikleta. Tapos saka ko siya ngayon babalutan ng step A na cloth, na normal na fiberglass muna, papatigas ng structure. Kapal na ng konti, i-apply mo na ngayon yung carbon fiber material na cloth. 3 to 4 layers ang gagawin kong kasi para ma-secure ko, ko yung stability at stability ng project. Meron akong pang-cutting, which is binigay nung in-sponsor sa akin yung nagpapagawa. Ito siya, heat, siya, para siyang heat yan, pero ilalagay mo yung blade dito, para mo siyang ginijigsaw, pero heat process siya. Pwede kang mag-shape ng pabilog, pa-arc, pahukay na kurba. Maraming na magagawa sa na to. Andito yung mga niya, accessories niya, yung mga extra blades, base plate niya. Lalagay mo yung blade dito, tapos kakabit mo itong ganon. Ito na yung pinaka pattern mo, tapos meron pa guide, slide guide para kumantay sa gilid. Kinakabit dito para pag nasa may gilid ka ng yan, may slide guide kung ano yung haba ng material na kailangan mo, ginagawa mo, mapantay mo, hindi ka na yung nagro-ruler. Pero siguro hindi ko na kailangan kasi sanay naman yung kamay na pero aasa pa rin ako doon, pero parang mas okay pa rin yung malaman. Hindi ko ina-advise sa inyo sa mga mag-habi na mag-uumpisa pa lang. Hindi, sa akin, kumbaga pro kabisado ko na. Kaya ito pala yung problema ko, yung plug. May fuse pala siya. Bibili ako ng adapter. Tayo kasi
walang ground ano. Pang aircon to. Singapore to. Ganito mga saksakan doon, naalala ko. May baon akong charger ng cellphone. Ang charger natin dito, di ba, yung dalawa lang na gano'n. Kung bilog siya or lapad. Pagdating ko doon, ganito yung mga outlet. Naku, paano ko ito i-charge? Lobat na ako. Labas ako. Ikot. Hanap ako ng mga China na tindahan. Wala akong makita. Wala makakabili. Nasakit na yung binti ko, alalakad. Maghahanap ako ng mga convenience store o kaya ano. Sa 7-Eleven ako napunta. May nakita ko isang block na gano'n, na universal. Maraming plug. Igaganon-ganon mo. Charger na rin siya. Yung USB port lang yan mo. Tsaka yung akala ko $8. May zero pala, 8. Kung binayaran ko, binigay ko 100 na Singaporean. Hindi ko kasi dala yung salamin ko, nasa kwarto, nasa hotel. Sabi ko, patay. Sabi ko, wala na. Nung nakakahiya naman, makikipagtalo pa. Hindi masyado marunong mag-English yung bantay. Sabi ko, patay. Amot ako pa, ubos yung pangkain ko. Ubos yung pang dinner budget. Nandali ko. Pero useful, nakatago yung charger ko. Yung biyahe ko, hindi ko na nakakalimutan. Dala-dala ko yun. Kumbaga kahit saan mapunta ka, kahit na nung saksakan ng outlet, meron siya. Ako ba na, andun yata, isang ba na itago. Papakita ko sa inyo, dyan lang kayo. Ito, hindi siya outlet, hindi siya extension plug. Okay. Ganyan siya. Ito yung mga options niya. Ayan. Kaya gano'n mo, bilog. Balik mo. Ito, lapad tsaka yung ground. Balik mo. Ito, yung sa atin. Yung ano tawag dyan, hindi ko alam to, hindi ako aware dyan, hindi ko kinarero electrician. Ito yung pa-triangle. So, lahat nandyan. Ito yung 80 $80. Akala ko 8 lang, may 0 pala, hindi ko nabasa. Dito yung salamin ko, ayan, may type C, may ano, kaya kakabit mo lang dyan. Charger na to, pambiyahe. Kung ang nakalagay doon, travel charger. Okay na rin. Buo naman, hindi pa nasisira. Pero kakompute ko nung kinonvert ko. Wow, ang mahal pala nito. Siya. Magandang umaga sa inyo. At umpisa ko na itong trabaho. Kasi yung isang trabaho na yung Python bike, ayan na, gulong na lang ang antayin ko eh. May upuan na yan, mayroon na siyang upuan, butas. Tapos na to, hindi ko muna siya pipinturahan kasi kailangan ko pang testingin. Wala pa akong gulong eh. Ayan, adjustable yung boom nya. Square tubing yung ginamit ko, tubular. Okay, maraming salamat sa inyo sa inyong panonood at magandang umaga sa inyo. Okay, ito, nakapito na, naliot ko na yung pinaka-ano niya. Okay, bali, ito yung head plate. Nakalit ko lang. Aluminum gan. Yung aluminum, hindi ako nakaprepare. Hindi ko alam kung bakit nailagay. Pero, andito lang yan eh. Bali yung aluminum, i-grate mo pa yan eh. Ayun.
Dito yung bottom bracket. Okay. Headset. YouTube. Hindi ko na-prepare bago ako mag-video. Sorry. Yung material, kailangan i-grate mo ng ganito. Okay, para yung bang grooving, yung pag nagdikit ka ng ng fiber cloth tsaka fiberglass, mag-absorb ka rin sa grooving. Okay, so magaspang. So ang puwersa nun, hindi siya dudulas na gano'n. So, naka-grip pagka natuyo yung resin. So, ganito mangyayari sa kanya. So, sasalpak siya dito. Okay. Ayan. Babalutan nyo. Naka-reinforce ako ng flat bar dito na naka-welded. Iuhukay ko dito sa center ng raran. Shit! Ngayon ang asa ko sa tuwing nagbibideo. Sa tuwing yan, isa sandwich yun dito sa loob. Tapos naka-overlapping dito. Para yung binalot mo na fiber, meron kang may iiwan dito na fiber. Na resin mixture. So, once na nag-wrapping ka na dito ng outside, didikit siya ngayon dito. So, matibay na siya. Sa likod dito, hukay dito para yung tinidor nung likuran. So, ito tapalodo na to eh. Ito na yung fender, ito yung sandalan niya, may extension na hanggang dito lang. Yung upuan niya, mas mahaba yon yung sandalan sa atin. Okay. Tapos meron akong fender na shape na 14 crescent moon, ganun. Bolted dito lang yun, bolted. So, para ma-compact na. Ayan, sa malayo ito. Ito yung upuan. Ito yung pinaka-main frame. So, kakapal nito, 5 inches total. Tapos pagka 5 inches, doon ko palang shape yung mga contour shape na pabilog. So, para naman medyo malambot, suabe ang suro na hindi siya kahanto-kanto na magaspang. Wayne! Wayne! Ingay. Isang ganito pa. Ayan, 2 inches. Okay. Tapos, 1 inch. Plus another 1 inch dito. So, rugby lang ang pandikit niya. So, once na nakadikit na yan dyan, makapal na siya. Ngayon, dun mo na siya ikokorte ng heat, nung pang heat na cutter, na heat blade. Para ka nag-i-sculpture. I-sculpture mo siya ngayon para bumilog. So, ito na. Ang pinakating ko dito, jigsaw lang. Jigsaw. Ito. Para mabilis. Masyado malaki sa kuryente yung So, pa lang naman to start pa lang. Popost ulit ako another video pagkatapos na ito. Yung 3 piraso na to na shape ko na, nakating ko na. Magpo-post tayo ulit na panibago. So, i-video ko to, document ko yung pagkakagawa nito kasi first time kong gagawa ng ganito. Kung may mali kung so hopefully wala naman kasi naka-prepare na yan lahat, nasa mind ko kung paano gawin. So, although may makikita ka sa YouTube, may mga gumawa rin. So, hindi tayo nakangopya doon. May diskarte sila, may sarili rin tayong diskarte. Maraming salamat sa inyo. Day 2 ang mga araw. Sleeping na ako nitong front. Sinishape ko na. Bali, ito yung upuan. Sabi ko. Diretso na lang siya. Ito, may shape. Ito papunta ko sa ito. Ginagawa natin bilig ng konti. Wala dito mag-aang kamay mo. Light na light.
Kasi pag masyado maliin, hindi kakagat yung file. Hindi pwede kang gumamit ng sandpaper. Kasi sabi ko nga high density yung material natin. Kaya tutubo. So once ma-shape ko to ng naaayon dun sa base na design ko, doon na siya yung time na babalutan mo na siya ng fiberglass resin. Isasarado mo ngayon yung nito unang step yung clear na fiberglass yung doon mo na siya. Second stage, second layer yung ganun ulit parang mapal. Third layer carbon fiber, fourth layer carbon fiber ulit. Nag-aangatan yung yung delicate ko kahapon kasi glue lang yung ginamit ko pero polish na naman relax lang so pwede kang gumamit ng grinder, pwede kang gumamit ng sandpaper dish. Kailangan magang kamay mo. Ito, yan. Grade 80. Kung gusto mong i-final. Yung pagdating mo sa cornering, sumasabit to. Ganon din to. Kung gusto mong mabilisan, makapag-korte. Okay. Naano ko na to kanina. Hindi ko na napakita sa inyo. Ito, pang mga detail. Yan. Maraming medium. Pwedeng cutter blade. Pwedeng saan kayo komportable? Pero mas okay ako dito kasi light lang ang kain na to kaya ito na yung ginagamit ko finishing na siya nakuha ko na yung shape na yan dito sa taas niya parehas na siya tinititigan mo kabilaan yan na siya. Ito ko daday na lang ito medyo may matalim pa yung kanto para magiging pareho sa kabila. Dan na rito, malayo pinititigan mo rito bilog na bilog parang cobra nakaganon ba? Parang dito hindi pa tapos to. Hindi ko muna masyadong ginagalaw ito baka kasi may tolerance sa pagpatong ko ng electric magkaroon ako ng mga adjustment may mali, mahirap mag-ulit ito dito yan medyo gagawin mo kaya palilipisin pa ito na i-shape ito para yung sa harapan nito makapag-pivot. Meron pa isang base dito na ito na yung pivot point ng steering headset 44mm to aluminum, igigrit pa to babalutan pa to ng resin weldingan na aluminum dito na mahaba ganyan kahaba. So magkakaroon siya ng gizzard. Magawa ko siya ng gizzard, ng gulugod. Pa-shape dito. So lalabas dito yung gizzard niya. Huhukayin ko to, hihiwain ko. Gizzard. May aluminum doon. Pero before that, bago ma-insert yun, balutan mo na ng fiberglass. Kasi hindi yun kakapit kung aluminum itself tapos i-layer mo ng fiberglass dito
hindi yung matibay. Balutan mo na rito agad-agad para magkaroon siya ng penetration tsaka ano, nakakapit siya. So, nandito yung design niya. So, yun yung pampatibay niya. Ito, sa kapal nito, 4 inches, 120 millimeter. Tapos, le-layer mo ng 4 layer na almost 5 millimeter na, ano, na wall ng fiberglass. Hindi ito kayang baliin kung sakali isang tao lang ang sasakay. Hindi siya basta-basta mababa. It breaks siguro in the ano, abusing use, na abuse mo yung gamit. Magkakarak lang siya pero hindi siya bibigay pag na-abuse mo. Okay, so yun muna at maya-maya ulit mag-upload ako kung ano itsura.
pinapakukay ko lang ito. Ito flat na sir, wala nang gagawin. Flat na. Kasi lalatap yung another CF dyan. Ito hukay. Para sa, parang sa palode. Like, tender. Hukay nung na konti. Parang ganito. Parang ganito na. May grooving dyan. Ayan o. May ganyan. Almost na. Balot na yan. Carbon fiber. Ang pinaka-crucial nito yung finishing ng carbon, yung pagliliha. Hindi pa ako nakabili ng Great 1000. So, naka-prepare na. Ito, 80. Maraming uubusin ito para mapolish mo ng maayos. Pakintab mo. Yan yung huling-uli, meron siyang chem na gagamitin na pang-polish, ang pakintab, parang glossy finish na ganito. Ganito yung gusto ko ma-achieve, glossy. Pero ito, since ayan, kikita nyo yung CF nya, yung banda rito, yung dugtong-dugtong nung fiber, sabog-sabog na yan, banda rin dito, tumabog-sabog na yung ano nya, yung fiber nya. Kaya ang ginawa niya, initiman niya ng kulay para matakpan niya yung ano. Ito na lang yung pinakikita niya ng CF. Diba? Yun yung pandaraya para matago mo. Pero CF pa rin siya. Parang ito rin, ganun din, no? Dito, kita mo yung CF, diba? Yan. Banda rito, hindi. Kasi ito, marami kang gagawing shaping dito para ma-shape mo yung ano, yung cloth. Hindi na yun maayon dun sa twill niya, yung twill design niya. Kasi hinahagod mo na siya, mawawala. Sasala na yung ano, yung pagkakatwill ng tela. So, ayan. Iitiman mo na lang ng pigment dye. Ganun din sa baba, ayan. Pero dito, perfect. Ito matte finish. Okay. Ang meron akong ano rito, isang twill tsaka honeycomb. Naman itong dalawang tinidor para masukat ko. Kung ito magkakaroon ito ng kasi ito yung palikuran ano. Meron pa yung reinforcement na didikit dito, banda dito na nakaganon. Halos kalahati yung occupied ko nakaganon, pa-curve pa ganon din dito. Cantilever design yun. Solid carbon fiber yun. Papatigas yun para yung force niya hindi gumanon. Ito nakapasok sa loob, may balot ulit. Ano rito, ididikit sa kapwa niya CF sa ibabaw sa upper surface. Sa inner, yung hukay mo, yung grooving mo nung foam, ibabalutan mo siya ng CF saka balutan mo siya ng fiber cloth at saka resin. So, weakest point niya yon, yung banda rito. Ito yung weakest. Pero may isa pa akong ano, once na malayer ko siya ng flat na ganyan, nagkakaroon pa ako dito ng pakorteng ano, bala, korteng bullet na matulis na gano'n. Another layer ng foam, tapos may CF ulit. Pag naikapit dito, bali mayroon kang tatlong reinforcement. Pag ganun. Dire-diretso rin sa port. So, pakakapalin mo yung base ng crown ng port dito ng CF. So, titibay na yun. Left and right meron ka na saka itong structural na doon. Doon secure na ako, alam ko hindi mo babali. Kung isang tao lang ang sasakay, huwag mo sasakyan ng dalawa. Kaya na yun. Hindi yun, ano, saka huwag mo i-abuse dahil galing mo siya, ano, racing road recumbent ito, gagaling mo siya ng rough road, huwag mo gagawin yun. Hindi siya babali, pero magkakrak yun. Kasi hindi siya ginawa para sa ano. That's it mo na. Magdudugtong-dugtongin ko itong ano na to, video.
Mamaya ulit. Okay, let's see. Hey yo, what's up? Ikot ko yung camera. Sige nga, silipin nga natin kung pantay ang wheelbase. Yung axle nito, saka yung axle nun, kung tapat ba, kita ba? Nga, kung dinadaya ba ako nitong gawa ko, niloloko ko. Sige, ganyan yan. Size 20 ang front, 700cc sa likod. So, ito shaping niya. Yan. So, meron pa siyang extension dito. So, i-repair ko pa to. Magsasolid pa ako dito para magkaroon ng axle drop out na front wheel drive. Disc brake dito. Dito, 10 speed. Tapos, maliit na front wheel. And may extension siyang another carbon fiber dito. Tapos dito nagjo-joint ngayon, nagdudugtong. Excuse me po. Okay, nagdudugtong dito papunta dito yung another carbon fiber, pero meron siyang inner na support na aluminum, na we-weld ko yung aluminum pag gano'n. Tsaka ako ibabalutan ng fiberglass, tapos mag-shape ako ng another foam para magmukhang bulk. So eto, ganyan yan. Okay, so ito flat dito yan. Yun, babalutan ko yon ng carbon fiber. Lalagyan ko ng gizzard ulit, lalagyan ko ng mga palikpik. Naka-overlapping dito. Sobrang gaang. Konting hangin lang. Konting hangin lang, nilipad na. Very light, super lightweight. Okay, so explain ko. Babalot dito yon. Tapos yung gizzard niya nandito, isasabay sa surfacing ng flat. After that, magmula sa gizzard, meron na namang shape na bullet para kumorting tapos dito fender hanggang dito ko connect carbon fiber pure, walang styro, walang foam. Ganon din dito, cantilever portion. Okay, so ganon lang kasimple. Sa buo ito, naka-shape dyan, ganyang kahaba. So, yun. Sa ngayon, mag-aangatan itong mga to re-reinforce kong dikit ulit to. Ayan. Kasi magkakaroon ng hangin sa loob, magkakaroon ng air pressure na habang kinakarga mo ng load bigat. Baka magkaroon ng weak point. Ito kaya grooving niya nakalubog. Okay. Kasi kung diretso lang, once na pina-force mo, medyo malambot ba? Gumaganon, di ba? So kung baluktot yan na concave, convex, daganan mo, papasok lang sa loob yung pressure. So may tulong ito. Kaya ako kinortehan nga. And the same time, ergonomics and aero design. No? Pupunta yung hangin dito, tatapon niya doon. Speed. Pero hindi ko alam yung aerodynamics, hindi ko pa minaster yon, hindi ko kaimbisado. Pero merong trabahong aerodynamics yan. Okay, yun lang muna. That's it guys. Salamat po.